Hi guys, ito pabalik na po kami ng Dikatsawan. Kaundang Dikatsawan yan, may isda doon. Bye bye ate baby. See you Dikatsawan. At ito na nga, pagkatapos ng overnight stay sa Didadtungan at pagkatapos ng ating church conference, tayo ay pabalik na ng Dikatsawan at tatahakin pa rin natin ang daan na tinahak natin kanina. Siyempre, pabalik na, di ba? Ayan, pero dahil maputik pa rin, tayo ay maglilinis muna ng ating mga motor at umiipit na naman ang mga putik sa ating mga palodo. Ayan, so kailangang stop over agad-agad to pagka makikita natin na madumi na ang motor kasi matutumbat tayo. Tayo ay nakarating na nga at ito na, sa ilog na tayo at kailangan din muna tayong mag-washing para hindi naman nakakahiya sa mga may motor. Salamat Kuya Marlon sa pagpahiram ng inyong motor. Dito rin yung dinaanan nating ilog kanina. Ayan, as in sobrang lagkit na mga putik yan. Matagal din kaming nag-washing. At nakikita natin dito sa ilog dumadaan yung mga pauwing Didadtungan at Dikatsawan. Kita nyo naman guys, medyo nagka-stop over kasi yung isa nalunod, hindi na maandar. So usual yan na nangyayari sa mga motor. Yan, kita nyo naman hanggang leeg sa gilid pa yan. Pero matitibay talaga ang mga motor dito sa Palanan. Kita natin yung hirap ng dinaanan nila pagka naulan at mataas ang ilog, wala nang nakakadaan dyan. Minsan may bangkero, pero pag sobrang taas na talagang bangka ang ginagamit mula sa sentro bayan. Tingnan nyo yung kulong-kulong namatay sa kalagitnaan ng ilog ng paglalakbay. At eto na nga, pakyat na tayo sa ating church. Pakaganda, bagong gawa lang yung hagdan na yan. Nakaraan ay wala pa yan. Siyempre kasama natin si Kuya Rino. Yan, tingin ka Kuya Rino. Tingin dito, mag-hi ka naman. Magandang araw mga kapatid. So nandito tayo ngayon sa Dikatsawan United Methodist Church, ang isang local church dito sa Palanan. Kita nyo naman ang kanilang building sa top siya ng hill. Ayan, pabukin natin yan para sa ating church conference. Pangalawang church conference natin dito sa Palanan. For second day. Ayan, pasukin natin ang Dikatsawan United Methodist Church. Trivia lang, ito ay naipatayo sa pagtutulungan ng lahat ng membro at sa pangunguna ng kanilang pastor noon na si Pastor Ferson Lizardo at ni mission worker na brother Melchor Donato. Ngunit ang mission dito ay nagsimula pa noon 50 years ago, at least 50 years ago, kung hindi po ako nagkakamali. At naging masigla ito nung mga panahon ni Pastor Floro Pagirigan at ni Pastor Kawilan. Sa kanilang inisyatibo noon na ipatayo yung church bago ang building na ito na nagsilbing pananambahan o lugar ng pananambahan ng mga membro. Ngunit dahil sa bagyo, nasira ito at napalitan nga ng mas malaki at mas matibay na simbahan. Ang tanging pinagkukunan ng hanap buhay ng karamihan sa mga membro ay ang pagtatanim ng munggo, pagtatanim ng palay, pangingisda, at sa daily laborer. Ganun pa man, sila pa rin ay nagkakaisa, nagtutulungan upang magampanan ang kanilang responsibility bilang kaanib ng ating iglesia at para matugunan ang pangangailangan ng pastor. At marami silang regalo sa mga pastor, especially pag panahon ng kanilang tag-ani. Ang iglesyang ito ay may average worship attendance every week na 30 hanggang 40, kasali ang mga bata. At makikita natin ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng mga membro ito. Ito rin ay pinamumunuan ng kanilang pastor na si Pastor Mary Flor, na galing din at pastor din ng Palanan Bayan. Ngunit sa mga panahon na wala siya, ang mga graduate ng Lay Servant Ministry ang nagsisilbing leader tuwing pananambahan. At pagkadating na natin ng Palanan Bayan, tayo ay nag-ready na rin dahil tayo ay attend ng Jesus Saves Promise or JS Prom na para sa mga kabataan.
At nakikita natin napakaraming kabataan ang umattend during that night. Nasa 65 ang attendance plus yung mga young adult natin na nag-attend. Meron din tayong mga UM and WSCS. Ganito sila ka-supportive pagdating sa activity ng mga kabataan. Sa Palanan UMC, UMYF ang kasangga ni Pastor para sa kanilang mga ministries, prayer meetings, visitation and everything. Siyempre aside sa mga UMM and WSCS na kasama. Isa itong organization na pinaka-active at makikita naman natin ang kanilang involvement pagdating sa mga ministries. Pagkatapos nga ng JS Prom Fellowship, kinaumagahan tayo naman ay nag-conduct ng church conference para sa Palanan UMC. Kukunti lang ang nag-attend sapagkat mayroong activity sa school at karamihan sa mga officers ay ating mga guro. Dito ang Palanan UMC ay may average attendance na 40 tuwing pananambahan. Patuloy pa rin ang paglago ng iglesyang ito sa pangunguna ng kanilang pastor, si Pastor Mary Flor Carino. At pagkatapos niyan, tayo na nga ay papaalam dahil tayo ay uuwi na ng Divilacan. Hi guys, pauwi na tayo ng Divilacan. Tapos na ang tatlong church conference natin dito sa Palanan. At kailangan natin isupot ang mga kailangan isupot para hindi mabasa. Lalo at mahangin. Mahangin to mo. At pagkatapos nga niyan, kami ay bumiyahe na ulit pabalik ng Divilacan at naglakbay na naman ng ilang oras. Naging mahangin at maulan ang ating biyahe kaya naman tumating kami dito sa Divilacan na as in basang-basa. Ganun pa man, safe pa rin kami na nakarating sa awa ng Panginoon. At ganun na nga, salamat sa inyong panonood at pakikinig sa videong ito. Hanggang sa susunod, God bless po sa ating lahat.